So, hello guys. Nandito tayo sa salamat naman ang takauwi na ako at medyo ngayong araw ay araw nga ng Miyerkules ko ay dapat walang stress. Wala namang stress pero kung magtulong ka sa isang tao ay talagang kailangan mong may patient ka rin. Dahil ang nangyari ngayon, bumili nga ako ng para sa aking tanim na ano ba tawag dito? Para mag-change ako ng lagyanan. Ay may yung babae kasi nakabunggo siya sa likuran niya. Nag-back siya ay nasunggo niya. Ngayon, kasama niya ay nanay niya siguro yun. Nanay kasi matanda, naka-roll stool na. Yung bang may yung bang roll stool kasi ang tawag niyan dito, bahala na. Syempre, sa uminit nga, first time lang nga mainit ngayon yung aming sikat ng araw, ay maawa din ako sa matanda dahil nag-aantay siya sa mainit na lugar. Pero okay lang siguro yan, maganda rin sa kanya yun. Muna ako, baka mamaya pati ako ang naman. Pero dito na rin ako sa bahay. Itong babae, nag-aantay siya. Yan ang maganda dito guys sa Germany, no? Pag nakabunggo ka ng isang hello guys. Ang topic ko nga pala ngayon ay tungkol nga sa pagtulong at kailangan hindi ka maglabas ng nabunggo mo na hindi ka alis. Stop na bago na naman. Kaya nga guys, gumawa kagad ako ngayon ng video na naguguluhan din ako, pati ako. Kasi tumulong nga ako ay talagang kailangan mo ng patient doon dahil nga ay parang wala ding kaalam-alam kung ano ang gagawin niya. Yung nabunggo niya, kailangan na malaman yung nabunggoan niyang sasakyan ay malaman niya na siya ang nakabunggo. Dahil pag may nakakita nung iba at hindi isa nagpresent doon na siya ang nagbunggo ng sasakyan ng isa, ay delikado yun, ay huhulihin talaga ikaw ng pulis at mamumultahan ka. Yan ang pinakamaganda dito guys, hindi mag-run away ba? Hindi mag-run away na wala man lang anong tawag nito, na walang paalam. Ayan, i-run away na nga, magpaalam pa ba? Ay nako, ang gulo ko talaga guys. So, ito na guys, siyempre inantay niya. So ako din, dahil nagtatanong sa akin, tinulungan ko rin kung paano ang gawin. Magsulat ka kako ng address mo at number ng yung sasakyan at sabihin mo ikaw ang nakabunggo. Yun. Mamaya-maya ng ko kasi yung may binili kasi ako, nilalagay ko, ayun siya na siguro yun. Sabi ko, siya na siguro yun. Yun na nga, siya na yun. Yung binungguan niya. So pinuntahan niya. Ngayon guys, ay akala ko tapos na ang tulong ko sa kanya. Sabi niya gano'n, wala akong ballpen. Ito ng ballpen ko. Sana yung ballpen ko. Di binigay ko yung ballpen ko. Nung binigay ko ng ballpen, ang hirap naman magsulat ko. Paano ko isulat? Sabi ko, kakaluka na ito. Ang init-init. Ako patuloy ang naiinitan. So, kasi umaandar pa yung sasakyan ko. Tapos, sabi ko, naawa lang talaga ako sa matanda. Naawa rin ako sa kanya. Kasi nga, parang hindi niya alam kung anong gagawin. So, ang ginawa ko, isulat mo na lang yung address mo lang kasi at ibigay mo sa kanya. Tapos sulat, paano ko isulat yun? Hindi, wala daw patungan ba? Ginoo ko pati patungan ba? Binigyan ko na nga ng ballpen. Tapos hindi pa magkasya yung papilya. Kung meron daw akong papel. Ang ginawa ko guys, wala din akong papel. Ang ginawa ko ay ito. Pinutol ko yung may maliit akong saan na ba yun, yung pinutulan ko ay A1 kung saan yun, sa number ng telepon ko na hindi ko makakalimutan, nilagay ko dito sa pitaka ko, saan na ba yun, ay hinati ko at binigay sa kanya para makapagsulat siya. Ang nangyari ba naman guys ay pinaantay niya ako sa ballpen ko. Siyempre antay ko yung ballpen ko, mamaya wala din akong ballpen pag hindi ko antayin. So inantay ko ng inantay. Yun naman, pwede naman yung card, pwede naman kung alin-alin. Talaga guys, minsan sa pagtulong talaga may patient ka talaga kasi tinulungan mo na nga, ay dapat tulungan mo na lang talaga ng tuloy-tuloy. Inantay ko rin para matapos siya. So ang tagal-tagal pa rin matapos, nagpicturan pa sila kung ano-ano picturan ba, yung number ba at saka yung mga card ng auto nila.
Ang tagal talaga guys. Sabi ko, ano ba yan? Dapat isinauli na niya sa akin yung ballpen ko. Kasi ako ang mawala ng ballpen. Binigyan ko rin ng papel. Okay lang naman sana. No? Pero guys, ang masasabi ko lang, no, dito kasi sa Germany, wag kang umalis na hanggat hindi niya na malaman na ikaw ang nakabunggo ng sasakyan niya. Marami siyang damage yun sa kanya, yung binungguan niya ay konti lang. Pero, kailangan mo talagang ipaalam yan sa binungguan mo na ikaw ang nakabunggo. Otherwise, talagang guys, ang multa mo dyan, talaga naman, mahal na mahal ang, very expensive ang mamumulta sa'yo. So, yun lang guys, ang araw ko ngayon. Ang araw ko ngayon ay talagang, sabi ko, pag Miyerkules kasi sabi ko, ang Miyerkules ko ay walang stress akong ano. Hindi naman stress pero na ano lang ako, napatunganga lang din ako dahil nagmamadali din ako kasi nag-aantay din si Uwe na nag-grill nga sila, ay naantay din ako. So ang ginawa ko ay tapusin ko, natumulong ka, di ba? Pag tumulong guys ay talagang ganun talaga, may nakakaano din, nakasagabal din sa pagmamadali mo, pero nakatulong ka. Basta ang ipaalam ko lang kung sino ang mga nakabunggo dito sa Germany ay talagang kailangan mo yung ipaalam, hindi tulad sa ibang bansa. Hindi dito sa Pinas. Inaano ko lang sa Pinas kasi sa atin kasi guys, kasi yung kapatid ko noon na bunggo yung bisikleta niya ng sasakyan ay pinabayaan lang sa nasira pa yung ngipin niya, ay wala talagang, kaya nga inano ko ito guys kaya inano ko lang to, ginshare ko lang to kasi diyan talaga sa akin nagra-run away. Don't run away sa Germany, otherwise talagang mahuhuli ka at malaki ang multa at may posibilidad pa na mapriso ka, o di ba? Mapipriso ko ng ilang araw, kahit ilang araw, kahit ilang oras din, di ba? Nakakahiya din 'yon, di ba? So ganun yan guys dito, kaya yun ang Miyerkules ko ngayon guys, Miyerkules na ewan ko ewan ko diyan, kung naintindihan ko. Babay na. Yun lang guys, share ko lang kung ano ako ngayon.